I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my morning. tongue. Never So, thinking ikot na naman muna tayo. number one. Ang ating gagawin ngayon, ikot na tayo. So, mais. Ayan. Nakain tayo ng mais mura sa intervention ng samahan. So, flex ko lang sa inyo guys yung ating punong suha. So, ang lahi nito ay Davao. So, ito ay grafted o markot. So, ito. Ayan. Halos bulaklak siya. Bulaklak. Sangka. Yun. Bahid ka sa saan kang sanga titingin, meron siyang mga bunga, bulaklak pa lang. So same din dun sa ano natin, sa kalamansi. So ito ay inisprehan natin ng ating concoction which is FFJ, tama, FPJ, fermented plant juice, and then FFJ, fermented fruit juice. Sinahugan natin ng FAA which is fish amino acid. So turns out naman na maganda ang kinalabasan. So sana tuloy-tuloy itong mga bulaklak na awa ng Diyos, sana ma-harvest natin ng marami. So yun. So isang puno lang siya rito. Actually meron tayong mga bagong markot din, no? Ito ay 1 year na nakatalagay sa isang paso o plastic na mga container. So ito yung mga mamumulaklak na rin. Yan. Ito pa namulaklak na. So yun, ito namumulaklak na, yan. So, maliit lang siya. So yun, meron pa tayong mga kalamansi na hindi pa na itatanim. So next natin yan, mga namumulaklak na rin yan, mga markot kasi yan. So ang lilit, no? Ang lilit. Ayan ay mga markot na natin dito. So yun, akit tayo sa bundok. So doon tayo magtatanim ng ating mais. So akit tayo dito. Medyo merong konting dulas ang daan natin ngayon. Gawa nga nung umulan. So pagkakataon na natin na ito'y maitanim na natin ang ating mais. So itong area na to, ito yung tinaniman natin ng mga nakuha nating interventions na mga fruit bearing trees. So cacao, and then itong kalamansi. Yan. So buhay na buhay lahat yan. Yan. So ito yung mga tinanim natin nung nakaraan linggo. So walang nasunog na mga tanim, gawa nga nung hindi gaanong na-stress nung ating itinanim, hindi natin na gaanong ginalaw yung kanyang mga ugat. So lahat buhay. Yan. Wow.
Salamat, mariwas ka. So ito yung mga nakuha nating mga interventions nung nakaraang linggo. So itinanim natin kaagad, pahabol natin dun sa mga atin na puha. So actually itong area din na to, meron tayong mga guyabanos. So yun. Ayan. So malalaki na sila. Kasi mga ano na yan, more or less mga hindi ko kasi na-record yung yung pag planting days ko. So more or less mga nasa 3 years na siya. So malapit nang mamunga yan. Actually mga iba na naitanim na natin, malalaki nang masyado doon sa ibang lugar. Doon sa kabila naman, doon. So medyo namulaklak na nung nakaraan. Pero sa kamalasan ay gawa nga nitong sobrang tag-araw dito sa atin, nasunog. So natuyot lahat ang mga bulaklak, yung supposedly magiging bunga. So maring by next fruiting schedules niya ay sana awa ng Diyos ay makaka-harvest din tayo. So mga nasa 100 puno na rin ito yung item natin. So medyo marami-rami. Kaya lang ilan lang yung nabuhay. Gawa nga nung una tayong nagtanim. So medyo nag-aaral pa lang. Natanggalan natin ng plastic. So pag tinanggal mo yung plastic, it means na pag natanggal ang plastic, malalaglag yung mga lupa bago mo ibaon sa kanyang pagtataniman din. So more or less magagalaw din yung mga baby na ugat. So mga murang ugat, kaya nai-stress yung halaman. So pag na-stress ang halaman, then biglang tumindi yung sikat ng araw, naarawan siya, gawa nga nandito tayo sa bundok, wala naman tayong dilig. So maring sa malamang mamamatay yung halaman. So sa 100 plus nating itinanim, siguro 60% yung nabuhay at 40% yung namatay. So yun, dito na tayo sa bandang taas, yung nakikita yan. So malapit na tayo sa tuktok. Ito yung area na ating pagtataniman ng ating mais. So dito na area na to, marami na rin tayong mga fruit bearing trees. So halos na dikit-dikit na nga rin. Meron tayo ditong market na na suha din na Davao. So yun, makikita nyo meron na rin sibol ng bulaklak. So maliit lang siya, more or less mga 20 centimeters mula sa lupa. Then meron din tayong duhat. Yan, malalaki na yung natin, mga santol. So marami tayong mga santol dyan. Marami tayong mga mangga. Malalaki na yung mga mangga natin, mga nagbubunga na. Kaya lang hindi natin na isprehan. So ayaw kasi natin ng synthetic. So hayaan na lang natin na yung mga bunga niya kung anong matitira na lang, no? So mataas kasi ito, kaya hindi natin na isprehan. So pausok lang muna. Kaya makikita mo may mga bunga. Ayan, magugulang na rin yan. Kaya lang meron siyang mga injection ng mga anong tawag doon, mga yellow flies. So yun, kaya nagkakandalagas yung iba. Sayang. So ito yung area. So guys,
Mga ipil natin, hindi natin tinatanggal yan. Ayan oh. Mga ipil natin, yung mga malalaking puno. Ayan. So, maalis lang natin yung mga maliliit para sa matanggal natin ang lilim. Pag natanggal natin ang konting lilim, ayun, pwede na tayong magtanim. So, hindi natin nasisira yung kalikasan. So, magtatanim na tayo. So, gagawa tayo ng iras. So, dito sa iras na to, dito sa binungkal natin, dito natin itatanim yung ating mais. Gagawa tayo ng parang kanal. May bato na. So yun. Yan.
natin na nakuha kasi naarawan siya kasi po pwede yung ating mais sa naliliman. Hindi na natin kinuha itong mga matatas na saging kasi sayang bubunga pa. Tapos yung mga so yun guys, tapos na. So nasa 1,000 plus ang ating naitanim na seeds ng mais. So pahinga muna, sobrang pawis. Tabayan na natin ng pagtubo. So, sana medyo umambon o umulan mamayang gabi para madiligan sila at mabilis mag-germinate. So yun, hanggang sa muli. Like and share, follow our page June Kindong, and subscribe our YouTube channel. Ang YouTube channel po namin is June Kindong Green Bamboo Farm. So binago natin yun ng pangalan para medyo maiba naman. So para ibang pangalan niya sa ating Facebook page, at sa Facebook account. Yun, subscribe nyo na lang, like and share. Thank you, bye bye, thank you for watching.